Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1941. Siguro ay nanggaling siya sa isang bayang nasa likod ng tubig. Hindi siya magiging kumpiyansa kung siya ay mula sa lungsod. Gaano kamangmang ang isang tao? Lalong nabaluktot ang ekspresyon ng binata matapos lumutang ang tuloy-tuloy na insulto sa kanyang tenga. Nagsimulang manginig ang katawan niya sa galit at namumula ang magkabilang mata niya habang nakatitig ng mga punyal sa karamihan. Gayunpaman, ang kanyang pagsisikap ay walang saysay dahil walang sino man ang nag-isip sa kanyang galit. Huminga siya ng malalim at parang sinampal siya ng malakas ng lahat ng naroon. Ang pinakamasama ay wala siyang magawa tungkol dito. Marahang napabuntong hininga si Jack sa makatotohanang kaisipan ng lahat. Ang mga malalakas ay itataas magpakailanman habang ang mahihina ay walang magawa kundi dilaan ang sapatos ng malakas. At muli, maaaring tama ang karamihan dahil halatang walang pinagdaan ng hirap ang binata noon kaya paanong hindi siya mahihiya sa kanyang mga pagsabog. Pagkatapos noon, ayaw nang pumangalawa ang lahat. Nagtawanan man ang lahat sa naging resulta ng binata, pinarusahan din sila nito, tutal, ang cultivation level ng binata ay nasa unang yugto ng likas na antas. Maraming mga mandirigma ang nasa huling yugto ng nakuhang antas na gustong subukan ang kanilang kapalaran. Pinagmasdan ni Ambrose ang mga tao na may pagkasimangot sa kanyang mukha. Walang gustong pumangalawa, wala man lang. Ituturing ko itong voluntaryong pagsuko kung walang darating. Hindi ko alam kung ano ang hinihintay ninyong lahat. Magbibigay ba sa inyo ng mas magandang resulta ang paghihintay? Makakatulong ba ang paghihintay na makapasa sa pagsubok? Bagamat medyo makahulugan ang sinabi niya ngunit may inilaan itong epekto. Napagtanto ng karamihan na ang sinabi niyang tama ang paghihintay ay hindi makakatulong sa kanila na makapasa sa pagsubok. Makalipas ang ilang segundo, naglakad si Beardy papunta sa obsidian habang sinusundan siya ng mga mata ng mga tao. Bagamat nakasuot siya ng balbas, masasabi nilang hindi siya ganoon katanda. Dahil hindi kayo aakyat, wala akong ibang pagpipilian kundi ang pumangalawa. Hindi ko nga alam kung ano ang kinatatakutan ninyong lahat, sabi niya sabay tumayo sa harap ng obsidian. Nagsimulang tuyain siya ng mga tao. You big hooligan. Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang nakakatakot na pusa dito. Hindi man lang lumingon si Beardy sa karamihan ng sabihin niya, sino ang tinatawag mong scaredy cat? Bakit hindi ka pumunta dito ngayon? Duwag kang daga. Sa tingin mo ba ay makakakuha ka ng magandang resulta sa gayong mahinang determinasyon? Natahimik ang karamihan sa kanyang sagot. Hindi sila pinansin ni Beardy at itinoon ang tingin sa obsidian na parang regalo ng mga Diyos. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at nagniningning nang sabihin niya, masdan at saksihan ng aking lakas dahil tiyak na malalampasan ko ang pagsubok. Isa pa siyang manlalaban na tiwala sa sarili niyang lakas. Oras lang ang magsasabi kung may karapatan ba siyang maging ganito kakumpiyansa. Isang malakas na putok ang ibinigay niya at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Isang gintong liwanag ang nagsimulang damaloy sa itaas nila. Mayroong dalawang malalaking gintong ahas na bahagyang umiikot sa itaas nila na bumabalot sa mga kamao ng Beardy ng makapal na enerhiya. Pinaikit ni Beardy ang kanyang mga mata, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at umungal. Sa ilalim ng tingin ng atensyon ng lahat, sinuntok niya ang obsidian na nasa harapan niya. Ang obsidian ay gumawa ng pingang muli habang ang lampara sa itaas ng obsidian ay lumiwanag. Kabanata 1942. Ang ikatlong ilaw ay lumiwanag sa isang segundo ngunit kahit na ano iyon ay sapat na para makapasa siya sa pagsubok. Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Ambrose sa karamihan, ikatlong ilaw. Isang segundo, mangyaring tumayo sa likod ko para maibaba ko ang iyong pagpaparehistro mamaya. Salamat organizer, sabi ni Beardy, nakangisi mula tenga hanggang tainga habang tumayo sa likuran ni Ambrose. Ang mga tao ay nakatingin sa kanya na may inggit at lahat ng mga pagdududa nila tungkol sa kanya ay tuluyang nawala. Gayunpaman, ang bastos na ekspresyon sa mukha ng malaking lalaki ay nagnanais na sampilan nila ang ngisi ng kanyang mukha gamit ang kanilang sariling mga kamay. Kapangyarihan ng lahat sa mundong ito at ginamit ng malaking tao ang kanyang lakas para patunayan na kaya niya ang pagsubok. Iyon lamang ang nagpalakas sa kanya kaysa sa karamihan ng mga taong naruroon. Gayunpaman, ang isang binata na nakatayo sa harap ni Jack ay hindi pa rin kumbinsido sa kapangyarihan ng malaking tao. Bakit ka nagmamalaki? Ang pangatlong ilaw ay lumiwanag sa loob lamang ng isang segundo. Halos hindi ka na nakapasa sa pagsubok.
Nag-iinarte ka na parang sinindihan mo ang ikaapat na ilaw. Ibinaling ni Beardy ang tingin sa binata. Ang binata ay hindi nag-abala na itago ang kanyang paglilinang at madaling maramdaman ni Beardy na siya ay nasa huling yugto ng nakuhang antas. Hinaplos niya ang kanyang balbas at tumawa. At narito, naisip ko na ito ay isang malakas na tao na nagkakagulo doon. Ngunit ito ay isang manlalaban lamang sa huling yugto ng nakuhang antas. Anong mga karapatan ang mayroon ka upang pagdudahan ako, isang manlalaban sa unang yugto ng likas na antas at ang taong nakapasa sa pagsusulit? I'm at this level because I'm still young. I'm sure by the time I'm at your level, I will sure stronger than you, halos hindi nasabi ng binata. Tumawa ulit si Beardy at napuno ng panunuya ang mga mata. Maaari mong sabihin ang anumang gusto mo, ngunit muli, masasabi ko rin na magiging walang talo ako kapag umunlad ako sa ibang antas. Naging purple ang binata sa galit at lumalabas ang mga berdeng ugat sa kanyang noo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagsimulang maglakad patungo kay Beardy ngunit pinigilan siya ng mga nakapaligid sa kanya. Pumikit ang mga organizer sa lahat ng nangyayari sa kanila. Itinaas nila ito hanggang sa pagiging immaturity ng binata. Iba ang ugali ng organizer sa inaasahan ni Jack. Noon pa man ay iniisip niya na ang mga organizer ay hindi papayag na may manggulo sa panahon ng pagsusulit. Kakaiba na nga ang tatlong organizers na hindi napigilan ang laban pero parang nagnanais na mangyari ang ganitong pangyayari. Nagsimulang magtaka si Jack kung may tinatago ba silang motibo. Nagsimula lang huminto ang laban nang ang ikatlong tao ay umakyat sa entablado. Naging maayos ang pagsubok mula doon at walang nangyaring interesante. Sa 500 kalahok, isa lang ang nakapagsindi ng ikaapat na ilaw. Si Jack ay hindi nagmamadaling kumuha ng pagsusulit at siya ay matiyagang gumagawa ng matematika sa kanyang isip. Sa 500 kalahok, humigit kumulang 40 hanggang 50 tao ang pumasa sa pagsusulit na ibig sabihin sa kabuoang 3,000 kalahok, humigit kumulang 300 na lang ang natitira sa kanila sa huli. Bagamat ang porsyento ng 10% ay tila mababa, sa huli, mayroon lamang talagang 300 sa kanila ang ma-recruit sa Dul Sovereign Pavilion. Kabanata 1943. Hindi nakakagulat na ang Dul Sovereign Pavilion ay nahaharap sa kakulangan ng mga silid. Ang pagsubok na ito ay magdadala ng 300 o higit pang mga bagong disipulo at kasama ng mga umiiral na disipulo, magkakaroon ng kabuoang 1,000 mga disipulo. Gayunpaman, alam ni Jack na ang 300 bagong disipulong ito ay maaaring ipadala sa labanan at alam kung ilan sa kanila ang babalik ng buhay. Ang mga nakatataas sa Dul Sovereign Pavilion ay hindi tanga. Siyempre may kanya-kanya silang plano. Noong una, binalak ni Morten na maging pangalawa sa huling assessment ngunit hindi na siya makapaghintay habang lumilipas ang oras. Marami sa mga taong naruroon ay labis na ambisyoso at nag-iisip na magagawa nilang mahusay sa pagsubok at magpakailanman ay nakatatak sa isipan ng iba ang kanilang kabayanihan. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi maaaring higit pa rito. Kahit na ang mga nakapasa sa pagsusulit ay hindi kailanman lumiwanag sa kabila ng 3 ilaw. Ang mga nagawang sindihan ng ikaapat na ilaw ay nasa minorya. Gayunpaman, ang huling grupo ay itinuturing na isang master sa lahat ng mga master, at ang karamihan ng tao ay hindi maiwasang mapabuntong hininga sa paghanga. Akala ko siguradong papasa ako sa pagsusulit ngunit nakapagsindi lang ako ng 2 ilaw na ang pangalawa ay sinindihan lamang sa loob ng 5 segundo. Mas masahol pa ako kaysa sa unang binata. Masyado kong minaliit ang pagsubok ng Dul Sovereign Pavilion. Napailing ang lalaking nakatayo sa tabi niya dahil hindi rin siya nakapasa sa pagsusulit. Siguro kung may sino man sa atin na makakapag-ilaw ng ika-5 ilaw. Tiyak na napakahirap gawin iyon. Kung hindi ay hindi nila ibinigay ang Senador Jan Pil bilang gantimpala sa paggawa niyan. Natatakot ako sa 3,000 tao na naruroon, walang makakagawa nito. Walang tao, sigurado ka, paano naman sina Morten at Gerald? Lalong naging masigla ang talakayan nang magsimulang hulaan ng lahat kung si Morten o Gerald ay makakapagsindi ng 5 ilaw. Sa simula ng pagsubok nang wala pa silang ideya kung paano gumagana ang obsidian, kumpiyansa silang parehong madaling makapagsindi ng 5 ilaw sina Morten at Gerald at mabibigyan ng tig-isang Senador Jan Pil, ngunit ngayon ay hindi na sila sigurado. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon sila ng unang karanasan sa pagsubok. Siguradong na-pressure silang 2 sa 3,000 sa amin, 4 o 5 lang ang nakapagsindi ng pang-4 na ilaw sa loob ng 2 segundo. Agad namang tumango ang karamihan bilang pagsang-ayon. Hindi naman sa tingin ko ay hindi sila malakas. Kaya lang, ang obsidian ay nangangailangan ng napakaraming kapangyarihan. Sa tingin ko pa naman ay mas maganda ang resulta nila kaysa sa ating lahat dito ngunit imposibleng magsindi sila ng 5 ilaw. I think so too. It's too hard.
I bet they never plan to give out the Senadorjan pill and only want to whet our appetite with it. Bagamat halos pabulong ang ginawang talakayan, naririnig pa rin ni Morten at Gerald ang kanilang sinasabi sa kanilang napakahusay na pandinig. Noon pa man ay kinasusuklaman ito ni Morten kapag pinagdududahan siya ng ibang tao. Siya ay nagtakda ng layunin ng pag-iilaw ng 5 ilaw. Kahit na matapos ang lahat ng ito, naniniwala pa rin siyang magagawa niya ito. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1944. Ang angkan ni Morten ay natural na mas mababa kumpara sa Dole Sovereign Pavilion. Gayunpaman, ang kanyang angkan ay isa sa ilang mga dakilang angkan sa kanyang lungsod at siya ay pinalaki na may paniniwalang siya ang napili, dala ang pasanin na ipagmalaki ang kanyang angkan. Pagkatapos ay mayroong katotohanan na hindi pa siya nahaharap sa kabiguan noon kaya hindi nakapagtataka na labis siyang nagtitiwala sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay kakaiba siya at hindi siya inalagaan ng Dole Sovereign Pavilion dahil lang sa kanyang edad. Gayunpaman, naniniwala siya na kapag naroon na, tiyak na mabilis siyang asenso sa maikling panahon. Aakyatin niya ang metaphorical na hagdan at gagamitin ang posisyon ng panloob na disipulo bilang isang stepping stone. Sa magandang panahon, ma-promote siya bilang isang matandang disipulo, at pagkatapos ay walang makakapigil sa kanya na maging isang piniling disipulo. Baka humawak pa siya ng mahahalagang posisyon sa loob ng sekta. Tiyak na ipagmalaki siya ng kanyang angkan noon. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang ituring na kapantay ni Gerald dahil sa kanyang confidence at partido dahil sa kanyang inferiority complex. Ang maliit na pagsusulit na ito ay katulad ng isang pagsusulit sa pasukan kaya't ang lakas ng loob nilang isipin na hindi niya masisindi ang 5 ilaw. Hindi pa siya napahiya ng ganito. Isang malakas na buntong hininga ang ibinigay ni Morten at ibinaling ang tingin sa mga tao. Makinig kayong lahat ngayon. Don't you dare use your level to judge me. Nasabi ko na espesyal na inihanda ang Senadorjan pill para sa akin kaya huwag mo akong sisihin sa paghabol sa inyo kung patuloy pa rin kayong magsalita ng ganyan. Agad na tumahimik ang mga tao. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang mga ito sa kanilang iniisip. Hindi maikikaila na napakalakas ni Morten at karamihan sa mga naruroon doon ay hindi mananalo sa pakikipaglaban sa kanya ngunit hindi ito nangangahulugan na makakapagsindi siya ng 5 ilaw. Nakita ng lahat kung gaano kahirap ang pagsindi ng 5 ilaw. Talagang lampas ito sa antas ng sinuman. Noong una, ayaw ni Gerald na abalahin si Morten sa kanyang ilusyonaryong kadakilaan at nakakainis na pananalita. Kabaliktaran niya si Gerald, mahilig siyang magdiretso sa punto kaya walang saya sa pakikipag-usap kay Morten. Gayunpaman, sumobra na si Morten sa pagkakataong ito hanggang sa kahit na si Gerald ay hindi napigilan ang kanyang bibig. Humarap siya kay Morten at sinabing may mapanuksong ngiti, bakit hindi mo ito pagpahingahin? Pinaparinig mo na para bang nasa iyo na ang Senadorjan pill. Invisible ba ako sa iyo? Malamig na tumawa si Morten at nakataas ang isang kilay habang nakatingin kay Gerald. Siyempre hindi pero sasabihin kong malapit ka. Sa paningin ko, mas malaki ka lang sa tipaklong. Nangangati si Gerald na bigyan ng whooping si Morten. I would have whooped you, if it wasn't for the rules imposed on US. Wala ka ba talagang nararamdamang kahihiyan? Bakit hindi mo ipakita sa amin kung ano ka talaga? Who knows you might be able to change my mind, sabi niya sa mas malakas na boses. Naging mainit na ang kanilang pagtatalo at baka mauwi pa sila sa away kung magpapatuloy ang sitwasyon. Ambrose had no choice but to step in though he must admit na nag-enjoy siya sa show. Bawal mag-away sa panahon ng pagsubok. Kung gusto niyong dalawa na subukan ito, pumunta kayo sa battle arena ng sekta pagkatapos makapasa sa pagsusulit. Natural lang na makinig sila kay Ambrose dahil ang mga kahihinatnan ng hindi paggawa nito ay hindi nila kayang bayaran. Sabay-sabay na napangiti ang dalawa at umiwas ng tingin. Tila ba talagang napailalim si Morten sa balat ni Gerald at naisip ng huli na dapat niyang tapusin ito. Sino ang susunod? Pupunta ako kung walang gustong sumunod. Mas mabuting patunayan kay Morten na siya ay talagang mas malakas kaysa sa tumayo doon at makinig sa kanya. Binalak niyang ikulong si Morten para sa kabutihan na walang kabuluhang brat. Kabanata 1945. Lumakad siya pasulong sa malalaking hakbang at ang kanyang matibay na anyo ay nagmukhang puno ng enerhiya na para bang isang suntok mula sa kanya ay sapat na upang patayin ang 2 mandirigma sa huling yugto ng nakuhang antas. Humiwalay ang mga tao para bigyan siya ng daan at pinanood siyang umakyat sa entablado. Pagdating doon, kinuha ni Gerald ng oras upang sukatin ang obsidian, na parang gusto niyang sunugin ang imahe sa kanyang memorya. Bahagya niyang hinawakan ang obsidian at sinabing casual, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng tunay na kahulugan ng master at kapangyarihan.
Ang kaninang tahimik na karamihan ay umuungal dito. Kahit na nakita ni Jack ang mga sulok ng kanyang mga labi ay nagsimulang gumapang sa isang ngisi. Noong una, naramdaman ni Jack na mas magaling si Gerald kaysa kay Morten. Hindi man lang ipinagmalaki ni Gerald ang sarili niya. Hindi tulad ni Morten na palaging nagsasalita tungkol sa kung gaano siya kalakas, ginagawa siyang walang kabuluhan. Kahit na talagang ganoon kalakas si Morten, isa pa rin itong kasuklam-suklam na bagay na dapat gawin. Ngayon, ang ginawa ni Gerald ay parang kaldero na tinatawag ang takureng itim. Ang hindi pagyabang ni Gerald sa kanyang sarili ay hindi nangangahulugan na wala siyang tiwala sa kanyang sarili. Siya rin ay mayabang, higit pa, mayabang kaysa kay Morten. Nais niyang ipakita kung ano ang isang tunay na Panginoon, wala nang mas mapagmalaki pa kaysa doon. Gayunpaman, walang sino mang naruroon ang tumanggi sa kanya. Sa bagay, pambihira naman talaga ang lakas ni Gerald. Tumaas ang isang kilay ni Jack at tinitigan si Gerald na nakadilat ang mga mata habang huminga ng malalim at nagsil gamit ang kanyang mga kamay. Narinig ng lahat ang mahinang ugong na parang isang halimaw ang naninirahan sa katawan ni Gerald, at nagsimulang umikot ang isang mastasa na dilaw na ron sa pagitan ng kanyang mga daliri habang ang isang layer ng aparisyon ay lumitaw sa kanyang likuran. Ang patong ng aparisyon na ito ay hindi mukhang solid at kung tutuusin sa hugis nito, tila ito ay isang malaking pagong. Gayunpaman, hindi ito ordinaryong pagong dahil nakatingin ito sa lahat na parang nasa ilalim niya. Not to mention may kaliskis at sungay ng dragon sa ulo niya. Tinitigan ni Jack ang aparisyon at sinubukang hulaan kung ano talaga iyon. Bago siya makagawa ng mga pag-iisip mula sa mga ito, sinabi ng isang tao sa kanyang tabi, ito siguro ang elementary red level martial art technique ng pamilya Thornton, ang Dragon Tortoise Fist na ipinasa mula sa kanilang mga ninuno. Oo, dapat nga. Ang pamilya Thornton ay sikat sa kanilang elementary red level martial art technique. Kahit na ang Dul Sovereign Pavilion ay nakitang mahalaga ang Dragon Tortoise Fist na ito. Nagtataka ako kung paano nakuha ng mga ninuno ni Thornton ang kanilang mga kamay. Ang katotohanan na kaya niyang ipatawag ang aparisyon ng mag-isa ay sapat na para maging kwalipikado siyang sumali sa Dul Sovereign Pavilion. Kaya iyon ay isang aparisyon ng Dragon Tortoise, naisip ni Jack. Ang tanging alam niya tungkol sa Dragon Tortoise ay nagmula ito sa isa sa mga bloodline ng dragon kahit na ang pagiging dalisay nito ay pinagtatalunan. Gayunpaman, nagtataglay ito ng malaking kapangyarihan at tagapag-alaga ng mga manlalaban ng elemento ng lupa. Maliban doon, walang ibang alam si Jack tungkol dito. Ang sino mang may kaunting katayuan dito ay nagmula sa mga kilalang pamilya, bagaman kumpara sa Dul Sovereign Pavilion, mayroon pa ring malaking pagkakaiba. Naturally, ang pagkakaroon ng elementary red level martial art technique ay mas nauuna si Gerald kaysa sa iba. Karamihan sa mga tao doon ay nagtataglay lamang ng elementary yellow level martial art technique na ibang mundo ang layo sa elementary red level martial art technique ni Gerald. Naputol ang usapan ng mga tao sa dagindong ni Gerald nang ibinagsak nito ang kamao sa obsidian. Ang suntok ay nagdala ng lakas ng pag-iisip at nagdulot pa ng bagyo. Hindi gaanong kinailangan upang malaman na 70% ng mga tao doon ay mamamatay mula sa isang suntok na iyon. Kabanata 1946. Agad na nagliwanag ang apat na ilaw na naging dahilan ng pagsinghap ng mga tao. Gayunpaman, imposibleng makontento si Gerald sa apat na ilaw lamang. Halos lumuwa ang kanyang mata nang gusto niyang umilo ang ikalimang ilaw. Gayunpaman, nakatadhana siyang madismaya nang lumipas ang 8 segundo at nakapatay ang ikaapat na ilaw. Ang kanyang resulta ay ang pinakamahusay sa ngayon. Kahit sino ay magiging masaya na makakuha ng ganitong uri ng resulta, ngunit natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na hindi man lang mapangiti. Parang may pinahiran ng abo ang buong mukha niya. Ikaapat na liwanag 8 segundo. Mangyaring pumunta at tumayo sa likod ko, sabi ni Ambrose. Baka sa boses niya ang awa. Bagamat talagang kahanga-hanga ang resulta ni Gerald, halatang hindi ito umaayon sa kanyang inaasahan. 4 lights lang. I'm a disappointment, galit na sabi ni Gerald. Namula ang buong mukha niya at nanginginig ang magkabilang kamay niya. Imposible ito. Walang paraan na ganito lang ang kapangyarihan ko. Naghahanda na siyang muling lumiko nang pigilan siya ni Ambrose. Ang lahat ay nakakakuha lamang ng isang pagliko. Ikaw ay walang exception. Ang iyong resulta ay medyo pambihira at sa pangalawang pagkakataon ay hindi na mag-iiba. Halika at tumayo sa likod ko ngayon. Pakiramdam ni Gerald ay parang nakakain siya ng hindi kaaya-aya. Isang pagsabog ng mapanuksong tawa ang kumawala sa bibig ni Morten at pagkatapos noon, hindi na siya makatayo ng diretso sa lahat ng ginagawa niyang pagtawa. Halata sa karamihan na nasasarapan si Morten sa kahihiyan ni Gerald. Oh wow,
I can't believe you would be so shameless enough to proud about yourself with this kind of result. Pwede ka nang magpaalam sa Senador Jen Pil ngayon. Ni hindi mo kayang sindihan ang ikalimang ilaw. If I were you now, maghahanap ako ng butas para ipasok ko ang sarili ko at magtago sa kahihiyan, sambit ni Morten na pulang-pula ang mukha dahil sa kakatawa. Mabilis na tumalikod si Gerald at tinitigan si Morten na nagngangalit ang mga ngipin na para bang isa siyang uhaw sa dugo. Puputulan sana niya si Morten kung hindi dahil sa mga patakaran. Si Morten ay hindi natatakot sa kanya sa lahat habang siya ay walang pag-aalinlangan na pinapaypayan ang kanyang sarili. Lahat ng naroon ay may kakayahang kontrolin ang temperatura ng kanilang katawan kaya hindi na kailangan ng bentilador. Gayunpaman, iyon ang uri ng imahe na gustong ipakita ni Morten sa mundo, isang imahe ng anak ng isang mayamang pamilya. Lalong tumawa si Morten habang tinitignan niya si Gerald pataas baba. Ano, mali ba ako? Ipagmamalaki mo pa ba kung gaano kakalakas? Saglit lang doon, akala ko talaga kasing makapangyarihan kagaya ng sinabi mo sa paraan ng pagyayabang mo sa sarili mo. Nakakatawa na hanggang pang-apat na liwanag ka lang. I really wonder where you get your confidence from. Si Gerald, syempre, ay hindi na ito nakahiga. Pakiramdam niya ay tinatapakan siya ni Morten. Sinubukan niyang pakalmayan ang sarili. Oo, tama ka in the sense that my result is not up to my expectations. However, there's no denying 2 seconds more and the fifth light would have lighted. Di ba sabi mo ngayon ka lang siguradong kukuha ka ng Senador Jen Pil at mauna ka? Hindi mo pa nga nagawa ang test mo kaya ano ang nagbibigay? Sa iyo ng karapatang pagtawanan ako. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1947. Nagsara ang tagahanga ni Morten. What gives me the right to laugh at you? Syempre kasi mas malakas ako sayo. That gives me the right to laugh at you. Malamig na tawa ni Gerald. As if, bakit hindi ka sumunod? That will settle this once and for all. Napangisi si Morten at tuloy-tuloy na humakbang patungo sa obsidian na parang nasa kanyang mga kamay na ang tagumpay. Nang tingnan siya ng isa, naalala nito ang isang paboril na gumagala-gala na naghahanap ng mapapangasawa. Tahimik silang pinagmamasdan ng mga tao na nagtatalo. Nagtataka ako kung si Morten ay talagang makakapag-ilaw ng 5 ilaw, bulong ng isang tao. Sa tingin ko, hindi siya tanga. Hindi niya sasabihin ang lahat ng iyon kung hindi siya kumpiyansa sa sarili niya. Ang ego niya ang pinakamahalaga para sa kanya. Maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon sa pagsusuri ng pangalawang tagapagsalita. Oo, maaaring mayabang si Morten ngunit hindi siya gagawa ng anumang bagay na makakasira sa kanyang sariling reputasyon. Kung sinabi niyang kaya niya. Noon, nakatayo na si Morten sa harap ng obsidian sa mismong lugar tulad ng dating ginawa ni Gerald. Tinitigan niyang mabuti ang obsidian bago inilagay ang kanyang fan sa storage ring. May panuntunan na nagsasabing walang armas ang pinapayagan, maaari lamang atakihin ng mga lumahok ang obsidian gamit ang kanilang lakas. Bagamat maaaring hindi ito mukhang, ang Jade Folding Fan ni Morten ay talagang isang sandata na kabilang sa nakatagong kategorya ng first class na armas. Marahang bamantong hininga si Morten at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata para patatagin ang kanyang emosyon. Bagamat siya ay kumikilos na baliw at mayabang sa ibaba ng entablado, siya ay naging kakaibang kalmado nang makaharap ang obsidian. Ito, binago ang pananaw ng karamihan sa kanya, hindi na nila inisip na isa na pala siyang walang kwentang second-classer. Sa isang pitik ng kanyang mga palso, isang nakabubulag na gintong liwanag ang lumitaw sa itaas ng kanyang kanang kamay. Ang gininto ang liwanag ay purong sumisinag ngunit walang pagbabago sa enerhiya dito. Tinitigan ni Jack ang liwanag nang hindi kumukurap at iniisip kung ano ang susunod na gagawin ni Morten. Ang gininto ang liwanag ay naging mas nakakasilaw. Bigla, na may kaluskos, nagsimula itong lumabo. Tingnan mo ang kamay niya. Sigaw ng isang tao. Ang kamay ni Morten ay ganap na natatakpan ng isang layer ng golden armor na may kumikislap na ron. Parang armas ang kalahati. Ano iyon? Paano niya ito nagawa? Ang mga gintong kaliskis sa kanyang kamay ay parang kuko ng ilang hayop, sabi ng isang tao. Oh, hindi mo ba alam? Sila ay tunay na kaliskis ng ilang halimaw ngunit hindi ako sigurado kung alin. Hindi mo ba narinig ang pinakamakapangyarihang kakayahan ng pamilya Ford na ipinasa sa mga henerasyon mula sa isang ninuno patungo sa isa pa? Parehong ang pamilyang Ford at ang pamilyang Thornton ay nagmula sa mahabang hanay ng mga sinaunang ninuno na may malalim na pinagmulan. Talagang ang husay ni Morten ay ang sikat na Golden Armor Hand. Isa pang elementary red level martial art technique. Kabanata 1948. Tahimik na nakinig si Jack sa usapan ng mga tao.
Sa sandaling iyon, handa nang ibigay ni Morten ang suntok ngunit pagkatapos ay pumunta siya at gumawa ng isang katangahan. Lumingon siya at tumingin kay Gerald na puno ng provokasyon ang mga mata na naging dahilan ng pag-ikot ng mata ni Gerald sa kanya. Pagkatapos, sa malamig na tono, sinabi niya, "Paghanga mo sa aking pinakamataas na kapangyarihan." Pagkasabi noon, marahas niyang pinalo ang kanyang kamao na nakatikip sa gintong kaliskis laban sa obsidian. Napakalakas ng puwersa kaya maririnig ng lahat ang mga ingay na nagmumula sa kanyang mga buto. Nanginig ang obsidian at agad na lumiwanag ang ilaw. Ang lakas ng atake ni Morten ay kahawig ni Gerald sa kanyang pagiging mapanlikha. Lahat ay nakatitig sa mga ilaw na nakadilat ang mga mata. Sila ay naging saksi sa kanilang palagiang pagtatalo at hindi makapaghintay na makita ang resulta ni Morten. Kung talagang mas makapangyarihan si Morten kaysa kay Gerald, baka kailangang kainin ni Gerald ang sarili niyang mga salita. Si Morten ay hindi nagmamadali upang makita ang kanyang resulta. Gayunpaman, malinaw na nakikita ng mga tao ang apat na ilaw lamang ang nakasindi. Nagamit niya ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan at kahit na ang ikalimang ilaw ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkidlat, sa huli, ito ay nanatiling madilim. Binilang ni Jack ang mga segundo. Nanatiling maliwanag ang ikaapat na ilaw sa loob ng 9 na segundo, 1 segundo pa at magliliwanag sana ang ikalimang ilaw. Sayang naman. Lumutang sa kanyang tainga ang ingay ng mga taong nag-uusap at mabilis niyang itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang resulta. Puno ng hindi makapaniwala ang mga mata niya. Kailanman sa kanyang buhay ay hindi niya inaasahan na ang ikalimang ilaw ay mananatiling walang ilaw. Ang pagkabigla ay hindi na niya matiis at siya ay nanginginig. Imposible. Imposible, sabi ko. Siguradong may mali sa obsidian na ito. Tumanggi siyang maniwala ngunit walang pagbabago sa katotohanan. Nag-iba ang ekspresyon ni Ambrose nang marinig ang akusasyon ni Morten. Tinaas niya ang kanyang kilay at malamig na sinabi, "Walang masama sa obsidian." Ang katotohanan na ang ikalimang ilaw ay hindi sumikat ay nangangahulugan lamang na wala kang sapat na kapangyarihan upang gawin ito. Hindi makatwira na sisihin lamang ang obsidian sa iyong limitadong kapangyarihan. Ang mukha ni Morten ay kungin ng berde at lila. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng sinabi niya noon at sinampal siya ng realidad sa mukha. Nalampasan niya ng 1 segundo ang resulta ni Gerald. Ito ay totoo. Gayunpaman, hindi iyon nagbago sa katotohanan na ang ikalimang ilaw ay hindi umilo. Parehong hindi nila maabot ang Senador Genpil. "Haha, I bet you regret what you said now," sabi ni Gerald na may malamig na ngiti sa labi. "Punong-puno ka ng mainit na hangin. Akala ko sisindihan mo man lang ang ikalimang ilaw sa loob ng 2 o 3 segundo pero parang mas magaling kang magyabang kaysa lumaban." Kabanata 1949. Namula ang mukha ni Morten at humihinga siya ng malalim. Itinuro niya si Gerald at sinabing, "Kahit hindi ko sinindihan ang ikalimang ilaw, mas malakas pa rin ako kaysa sa iyo. Ang pang-apat na ilaw ko ay nanatili ng 1 segundo na mas mahaba kaysa sa iyo." Hindi isinapuso ni Gerald ang sinabi niya. "A mere second longer. Huwag mong ipamukan na kaya mo akong ilabas sa isang suntok. Kahit na mas malakas ka ng kaunti sa akin, hindi ka pa rin kalaban pagdating sa totoong laban. Hindi ka tatagal kung talagang magka-head-to-head tayo." Malaki ang tiwala ni Gerald sa kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Mula pagkabata, sinundan niya ang kanyang mga nakatatanda para sa pagsasanay at nakipag-sparring sa marami pang iba. Siya ay nanalo ng ilan at siya ay natalo. Ang lahat ng mga karanasang ito ay gumawa sa kanya kung sino siya ngayon. Ibang-iba ang pagkabata ni Morten kay Gerald. Bagamat mayroon siyang karanasan sa sparring, namutla ito kumpara kay Gerald. Alam niya mismo ang katotohanan iyon. "Huwag mong pilitin ang katotohanang mas malakas pa rin ako kaysa sa iyo. Nagkaroon ako ng karapatang tadyakan ka sa lupa." Sinaman siya ng tingin ni Gerald. "Dahil pareho tayong pumasa sa assessment, bakit hindi natin alamin kung sino talaga ang mas malakas sa battle arena?" Kumunat ang noo ni Ambrose. Hindi na siya handang makinig sa kanilang pagtatalo. Itinaas niya ang kanyang kamay para pigilan sila. "Wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa inyong dalawang ngunit huwag mag-aksaya ng oras ng ibang tao ngayon. Sa mga hindi pa nakakapag-test, please come up. Medyo ilang oras na ang pagsubok sa ngayon. 10 na lang ang natitira kasama na si Jack na hindi pa nakakakuha ng pagsusulit." Hindi siya naging mahiyain o ano paman. Gusto lang niyang makita kung anong mga kakayahan ang maya-alok ng mga manlalaban ng kontinente ng Hestia. Tumingin si Jack sa kaliwa niya pagkatapos ay sa kanyang kanan at natuklasan na lahat ng nakapaligid sa kanya ay kumuha na ng pagsusulit. Hindi na siya nagpatumpik-tampok pa at diretsyong naglakad paakyat sa obsidian. Sa paningin ng karamihan, hindi siya kapansin-pansin o kapansin-pansin.
Walang nakakaalam kung sino siya dahil kararating lang niya sa Hestia at natural lang na walang pumapansin sa kanya matapos ang libo-libo na nauna sa kanya. Gayunpaman, narinig niya ang isang malutong na boses na tumatawag sa kanyang pangalan nang umakyat siya sa entablado. Ikaw dapat si Jack White. Ito ay isang pahayag, hindi isang tanong. Inangat ni Jack ang ulo niya at nakita niya si Zeph na nakatitig sa kanya na may seryosong ekspresyon. Tumaas ang isang kilay at hindi niya pinabulaanan o kinumpirma ang sinabi ni Zeph. Lumapit si Zeph sa kanya at pinalaki siya na parang sinusubukang silipin ang mismong kaluluwa niya. Hindi ka pinapayagang kumuha ng pagsusulit o sumali sa Dulce Sovereign Pavilion, sabi ni Zeph. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa mga tao. Hanggang ngayon, walang pinagbawalan na kumuha ng pagsusulit. Maging sina Elderly at Ambrose ay nakatingin kay Zeph na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pinaikit ni Jack ang kanyang mga mata. Mabilis na naging malinaw sa kanyang isipan ang mga bagay-bagay. Bakit hindi ako makakapag-test? May nilabag ba akong rules? Hindi. Ayon sa rules, ang edad ko ay within the range and I'm in the initial stage of innate level so I fit all the requirements. Or are you implying that your ruling is more important than the rules? Nagtaka si Zeph sa kalmadong kilos ni Jack. Seryoso niyang inisip na magpanik si Jack sa mga pangyayari. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1950. Dahil sa pagiging mahinahon ni Jack, nabago ni Zeph ang kanyang pananaw sa kanya para sa mas mahusay. Gayunpaman, tinanggap na niya ang pera sa pangakong ilalabas niya si Jack. Sa makatuwid, walang paraan sa impyerno na hahayaan niya si Jack na lumahok sa pagsubok o hayaan siyang umalis sa lugar na ito ng buhay. Malamig na tumawa si Zeph at humarap sa crowd. Siyempre hindi. Ang dahilan kung bakit hindi kita pinapayagang sumali sa pagsusulit ay dahil isa kang especially iya na ipinadala ng Muddled Origin Clan. Isang kolektibong hingal ang kumawala sa mga labi ng karamihan nang lumingon sila kay Jack na may pagdududa sa kanilang mga mata. Ang katotohanan na ang nag-akusa ay si Zeph ang ginawang lubos na kapanipaniwala ang akusasyon. Kung tutusin, bakit magsisinungaling ang isang tao sa kanyang katayuan sa Dulce Sovereign Pavilion tungkol sa ganoong bagay? Anong benepisyo ang posibleng makuha niya sa paggawa nito? Walang ideya si Ambrose kung totoo ba ang sinabi ni Zeph, ngunit noon pa man ay siya ang mabait na gumaganap na tagapagtanggol ng demonyo sa anumang posisyon na hawak niya. Palihim niyang sinulyapan si Jack at napahanga rin siya sa pagiging mahinahon nito. Kung siya ay talagang isang especially iya, tiyak na hindi siya ang iyong karaniwang run-of-the-mill especially iya, naisip niya na may mahinang ngiti. Siya ay orihinal na nakatayo sa tabi ni Elderly ngunit lumipat upang maging mas malapit kay Jack. Pagkatapos ay lumingon siya kay Zeph at sinabing, sabi mo isa siyang especially iya mula sa Muddled Origin Clan. I wonder kung saan mo nakukuha ang iyong intel. Tiyak na ginawa ng Muddled Origin Clan ang lahat sa kanilang kapangyarihan upang itago ang pagkakakilanlan ng kanilang especially iya. Bagamat hindi nagulat si Zeph na pipiliin ni Ambrose na sumalungat sa kanya, dumilim pa rin ang kanyang mukha. Hindi ko sana siya inakusahan ng hindi nagpapakita ng anumang katibayan. Bilang isang taong nangako ng kanilang katapatan sa Dulce Sovereign Pavilion, hindi ako papayag na magkaroon ng anumang pinsala dito. Kaya naman, hindi natin siya dapat payagan na sumali sa pagsubok, aniya habang nakaharap pa rin sa karamihan. Napangiti ng walang pakialam si Ambrose sa sinabi nito habang nakatutok pa rin ang mga mata kay Jack na hindi nagbago ang ekspresyon. Nakatitig ng masama si Jack kay Zeph. Bago dumating, sumagi sa kanyang isipan na maaaring magpadala si Warren ng isang tao na susundan siya ngunit hindi niya inaasahan na ang taong iyon ay mula sa Dulce Sovereign Pavilion. At ano itong patunay na sinasabi mo? Ang pag-akusa kay Jack bilang isang especially iya ang perpektong solusyon sa problema ni Zeph. Sa ganitong paraan, hindi lang niya napigilan ang pagsali sa Dulce Sovereign Pavilion kundi pinatalikod din siya ng mga tao. Walang makakaligtas sa kanya dahil sila ay mapaparusahan din kapag sila ay napatunayang may kaugnayan sa isang especially iya. Kapag ang isang tao ay inakusahan ng pagiging isang especially iya, ang responsibilidad ay bumaba sa kanila upang patunayan ang kanilang kawalang kasalanan. Malinaw na naunawaan ni Jack na mahihirapan siyang patunayan ang kanyang pagiging inosente at ito mismo ang pinangarap ni Zeph. Maliban kung siya ay nagtataglay ng ilang mga pambihirang kakayahan, walang paraan na maalis ni Jack ang salitang especially iya sa kanyang pangalan. Gayunpaman, ang kanyang pagiging mahinahon ay nagpaisip sa lahat. Pagkatapos ng ilang maingat na pagsasaalang-alang, natuklasan nilang lohikal ang salita ni Jack kung bakit magpapadala ang Muddled Origin Clan ng paunang yugto ng likas na antas upang maniktik sa Dulce Sovereign Pavilion.
Magtatagal para sa isang manlalaban na antas na ito ay umakyat sa ranggo ng isang panloob na disipulo kahit na matagumpay siyang sumali sa Dual Sovereign Pavilion at ang mga nasa hanay lamang ng panloob na disiplina. Ang magkakaroon ng akses sa bahagyang mas kapaki-pakinabang na impormasyon o makakatulong sa mga nakatataas. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.